Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, magsasagot lang ako ng mga comment dito, no? Regarding dun sa content ko kahapon at magbabasa tayo ng post nung pulis. So, may mga nagko-comment sa akin na victim blaming daw katulad nito. No? Sabi ni, matagal ko ng basher ito eh, si Heyu. Sabi ganoon. Isa pa tong toxic. Victim blaming sa lahat talaga ng gender. Itong mga lalaki ang pinaka-toxic salot ng lipunan. Baliktarin nyo man, ang mga babae, ugali nyo talaga yan sa loob or labas ng tahanan. Kahit manood kayo ng news, big percent kayo lagi ang bida ng rape, pumatay, rambulan, bla bla bla. Nagiinuman lang, mamaya biglang nagkakasuntukan na, nagpapatayan na sa maliit na pagtatalo lang. Muntik magit-git lang ng kotse, bla bla bla. So, sabi ni Hey You, tama bang basa ko? Victim blaming daw. Lahat daw ng gender. Alam mo naman pala na ganyan ang mga malalaki. Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Galing dito kay ma'am, alam niya na pala na ganito yung mga lalaki. Tapos babanatan mo pa ng sampal. Yung sinasabi ko kasi, kaya mas napili kong sabihan yung babae. Doon sa lalaki, katulad ng sinabi nito, no? Demonyo na yun. Wala ka na magagawa doon, lalo na doon sa doon sa video kasi, or doon sa pahayag ng babae mismo, sinasabi niya, matagal nang nangyayari. Kumbaga, may mga ibang recordings nga siyang pinakita eh. So dahil alam mo nang ganun yung nangyayari, tapos babanatan mo ng sampal agad, may ganun na yung lalaki eh. Nakukuha nyo, hindi victim blaming ito. Alam niya na yung risk kasi na mangyayari yun. Pero alam nyo kung ba't ginawa ng babae yun? Ito yung theory ko ha. Ito yung theory ko dito. Doon sa nangyari kasi, kung makikita nyo, no, pupunta tayo dito sa video yung nirepost ni Sir Ralph Kalinisan. Itong babae, gustong-gusto niya na talagang makagante doon sa lalaki. Alam mo ang ginawa ni babae? Kung akong tatanungin nyo ha, ito opinion ko naman to. Sinet up niya ito, talagang sa harap ng CCTV niya sinampal dahil gusto niya talaga makakuha ng ebidensya na para ipahiya yung lalaki sa internet. Well, sa akin, okay lang naman yun siguro kung gagamitin mo sa legal or sa sa ibang bagay. Pero kasi ang purpose ni ate, ipahiya niya yung si lalaki sa internet. Inuulit ko ha, hindi pa rin tama ang ginawa ng lalaki. Hindi pa rin siya tama. 'Di ba? Oy, tangang heyo. Hindi tama yung ginawa ng lalaki, pero kung makikita nyo kasi dito, men, pinrovoke niya sa harap ng CCTV. Ang goal niya makakuha ng evidence. Delikado itong ginawa ni ma'am. Paano kung natuluyan siya dyan? Sa ginawa niyang yan, makukuha niya pa ba yung footage ng CCTV? Kaya nga ang pagsasabihan natin dito, yung taong kinakampihan natin, kundi yung babae. Sa lalaki, wala nang pag-asa yan. Ito na nga sinabi na nga ni ma'am dito eh. Given na sa lalaki kasi yung ganyan daw, sabi niya. Gagamitin ko yung logic nito ha. Kung ito yung logic mo kasi na given na sa lalaki ang ganyan, bakit mo sasampalin? Alam mo naman pala na toxic yung lalaki. Feeling ko walang asawa to si ma'am. Kaya ganyan. Hindi binabaliktad. Ganon talaga. Alam mo na eh. Alam mo na demonyo, di ba? Tapos sasampalin mo. Parang apoy, alam mo na mainit. Gaganunin mo pa yung kamay mo. Mapapasok ka talaga. Ako, sinasakyan ko lang yung nito. Yung comment nito ni ma'am, yung logic niya.
Pero seriously kasi, ang worth saving kasi yung babae. 'Di ba? Kasi ayon dito sa mga post niya dito, kung makikita mo, ayan may mga file siya ng meron siyang pasa sa legs. Ito daw, edited daw ito eh. Sino nagsabi sa amin, nag-comment sa edited daw ito? Tapos merong sinasabi, sisihin ko daw yung lalaki. Wala nang yun. Buong Pilipinas na yung sumisisi sa lalaki. Buong Pilipinas na yung nagko-condemn sa lalaki. Ang goal na lang ng vlog ko, ugatin natin kung saan nagmula yung pambubugbog. Nagsimula yun doon sa pagsampal ng babae. Di ba? Pero sinasabi ko, inuulit ko, mali pa rin yung ginawa ng lalaki. Sobrang mali. 1,000% na mali. Di ba? Kaya lang, ang problem nga, ine-emphasize ko lang, alam mo na, may mga records ka na eh. Pati ito, meron kang pinapakita dito na video na sinisipa ka, di ba? May pinapakita ka na dito. Alam mo nang ganun yung asawa mo eh. Pinrovoke mo pa. Well, nakuha mo naman yung gusto mo, no? Maraming sumimpat siya sa'yo sa internet. Kaya lang, ma'am, dapat hiwalayan mo na talaga yan. Di ba? Nakakuha ka ng suporta ng mga tao, hiwalayan mo na yan. Kasi pag dumating yung time na yan ay pinatawad mo, mawawala na ng gana yung mga tao sa'yo. Yung para kay Jelly Au, di ba? Na alam nyo nangyari kay Jelly Au, yung sinuntok si Jelly Au. Tapos, yung para bang dumating yung time pinapatawad yan naman ulit. Kasi kung gumawa ka ng ganitong eksena, suportado ka naman ng mga tao eh. Ano mo na, tuluyan mo na yan. Ika nga. Diba? Ang problema, baka mamaya, lambing-lambingin ka lang. Wala rin. Diba? Kung patatawarin mo yan, wala na rin. Tinanggal na pala sa trabaho eh. Nabasa ko dito or napanood ko dito eh. Tinanggal na daw sa trabaho yan eh. Kamuhan. Dito tayo sa GMA News. Sinibak sa pwesto ang isang pulis malolos matapos mag-viral ang pananakit niya sa isang babae sa isang bahay sa Bulacan. Sinibak sa pwesto, meaning when you say sinibak pala, hindi naman pala totally talagang tinanggal sa trabaho yan. Pero sabi Denise, armahan na daw eh. March 12, nangyari po ang insidente ayon sa malolos pulis. Kita sa CCTV ang magkausap ang dalawa nang sampalin ng babae ang... Matagal na pala to, March 12 pa. Pero ngayon niya lang pinost, talagang nag-ipon si ate ng evidence. Pulis. Gumante ng suntok ang pulis at ilang beses pang sinaktan ang babae hanggang natumba ang babae sa sahig. Kasunod niyan ay sinara ng pulis ang pinto, umupo at nag-cellphone. Kalaunay nakabangon ang babae at muli siyang nagpambuno. Binawi na ng... Yan ang tatanungin ko, lalo na doon sa basher ko na si Heyo. Tama ba yung ginawa ng babae? Nung nakabangon siya, huwag mo sabihin nakakampihan mo yung babae sa ginawa niya. Delikado yung ginawa niya. Hindi porkit siya yung naaapi, kakampihan natin. Ang pagtutol ko ay para din sa kaligtasan niya. Huwag naman tayong tanga na kailangan suportahan mo sa lahat ng oras. Katulad niyan, nung nakabangon siya, nagkaroon siya ng chance, mas maganda niya lumabas na lang siya ng bahay eh. Wala akala niya, kaya niya pang, hindi ba kakayanin yan? Pulis yan, lalaki pa yan. Saan kayo kakampi doon sa part na yun? O hindi ba katangahan yun? Yung instead na tumakas ka na, akala mo makakabawi ka pa? Lalaki yan eh. Tsaka, yung utak niyan, demonyo na.
May nagsabi pa nga comment sa akin, lasing daw eh. Mag-expect pa kayo na na magpakumbaba yung lalaki after ito ha. Ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Natin ulit. Yung sa video. Ito yung nangyari ha. Kasi minsan yung mga nagko-comment sa akin, hindi rin nag-iisip. Huwag na natin lagyan ng sound. Anong nangyari? Alsi ko lang yung sound. Anong nangyari? Sinampal ni ate, di ba? Doon nagsimula ang pagsampal niya, ayan, sinikmuraan na siya, nadapa siya. Ngayon, tama ba nung bumangon siya, pagbangon niya, gagantihan niya pa uli? Tama ba yun? Hindi victim blaming ito eh. Pinag-uusapan natin to yung tamang ginawa na lang ni ate. Kasi lalo magti-trigger yan, nung sinampal niya uli. Ano nangyari? Lalo siya ni-wrestling ni kuya. Diba? Kasi sa totoo lang, hey you, kayong mga babae, may sapak talaga kayo. Akala nyo talaga mananalo kayo, hindi kayo mananalo sa pisikalan. Hindi ito pagkampi sa lalaki. Ang pinag-uusapan natin dito, yung katotohanan, yung reality. Gumising kayo. Paano kung natuluyan si ate dyan? Sa ginawa niyang yan? Kasi itong taon to, demonyo na ito eh. Ang gusto mo ba? Maging echo chamber tayo na ang laging punto. Walang hiya talaga yung lalaki na yan. Walang hiya talaga. Siya talaga yung nambugbog. Walang konsensya. Marami ng taong gumagawa nun. Marami ng taong nagsasabi na ganun. Ang pag-usapan na lang natin dito kung ano yung dapat ginawa ni ate para siya makasurvive. Yun ang pinag-uusapan natin. Hindi tayo nagbe-victim blaming dito. Nagigets nyo? Pinag-uusapan lang natin kung ano sana yung tamang nagawa niya nung time na yan. Na naiwasan itong mga ganitong bagay. Kasi nga, naghahanap siya ng ebidensya. Nag-iipon siya ng ebidensya, kaya pinrovoke niya. Ang tanong ay paano kung natuluyan siya? Mahahalukay niya pa ba yung ebidensya na yan? Baka i-delete lang ng pulis yung record ng CCTV. Tapos na yan eh. Hindi na malalaman ko anong mangyayari eh. Diba minsan gamit din kayo ng utak Hindi yung laging kailangan ang tirahin mo yung lalaki. May isa pa nagsabi sa akin doon. Ang tirahin ko daw yung lalaki. Buong Pilipinas na ang gumagawa doon. Mas pinilit kong pag-usapan kung ano yung magandang gawin ng kinakampihan ko, which is yung babae. Diba? Dahil kung hindi ko kinakampihan yung babae na yan, hindi ko sasabihin kung ano yung dapat niyang ginawa. Diba? Ito yung gusto kong maisaksak sa utak ng mga babae. Pagdating sa fisikalan, mataas ang chance na hindi kayo mananalo sa lalaki. Kasi by nature, malalakas talaga lalaki. Maliban na lang kung bodybuilder kayo, tapos yung mister nyo o boyfriend nyo ay ting-ting, pat-patin, yon. Pwede. Kaya nag-uusap nga kami ni Bell Ribs kanina babae din nun. Yun yung sinabi niya sa akin, hindi nyo na-realize, mga utak teleserye kayo. Diba? Ang unang isipin nyo yung sarili nyo. Kung paano kayo maliligtas. Kung nasaktan kayo sa past, kung nasaktan kayo sa past ng lalaki, warning na sa inyo yun, nahiwalayan nyo na yan. Naulit-uli. Yung isang beses kayo nasampal siguro, pwede pa kayo mag-usap nun, pwede nyo pang pag-usapan, naulit-uli.
May mga records ka na. May mga records na dito nung mga dating ginawa sa'yo. Kinumpile mo nga eh. Ayan oh. May isang video ka pa dito na sinisipa ka, di ba? May isa pang video dito na may pasa ka sa legs. Di ba? Kung titingnan mo yung mga posts na yan, no? Oh. Ibig sabihin, palagi na nangyayari sa'yo yan. Di ba? Dapat hiniwalayan na. Kung ganun. Kasi kung habang buhay na ganyan ano mangyayari, magko-compile ka lang ng ebidensya. Hihintayin mong mabura ka na sa mundo. 'Di ba? Kayo naman ng mga nagsasabi na nagbi-victim blaming, hahayaan nyo na magpakamartir yung mga katulad ni ate na ganyan, na hindi magigising sa dapat nilang gawin? Tapos sasabihin nyo, victim blaming pa? Tanga! Ewan ko ba sa mga utak teleserye? Diba? Yung police, patay na yon. Yari na kay Sir Ralph Kalinisan yon. Pag may nangyari ng kaparusahan doon, saka mo patatawarin naman ngayon dahil nilambing ka. Paano kayo magi-start uli? Diba? Kaya katulad doon sinabi ko kanina, dapat tuloy-tuloy na yan. Since na-i-publish mo na naging aware na yung mga tao na si Kuya ay ganun talaga, hiwala yan. Huwag nang balikan. Diba? At lesson sa mga iba, no? Huwag kayong magpaka-Wonder Woman, magpaka-Darna sa mga ganyang bagay kasi sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi kayo mananalo sa lalaki pagdating sa physical. Diba? Yung mga ganyang bagay, feeling nyo, malalabanan nyo. Hindi nyo malalabanan nyo. Gawin nyo na lang yung legal yon, legal. Or kausapin ng maayos. Sa barangay yon, pwede. Pero yung magmamano-mano, abay pagdating sa aspeto, hindi ko talaga kakampihan yung babae dahil suicide yun eh. Katangahan yun. Lumaban ka sa pulis na may training, tapos ikaw anong alam mo bilang babae? Yung simpatsya ko, magwa 100% do sa babae kung makikita sa video na wala naman siyang ginagawa, biglang binugbog siya, sinampal siya sa yung as in walang kahit na siyang ginagawa. Di ba may mga ganong bagay naman lalo na yung mga addict, di ba? Ganon yung ginagawa. Nakuha nyo na, hindi pa? Sige, mambash uli kayo. Okay na, so dako tayo dito sa post ng pulis. So ito yung post ng pulis, no? Humihingi ako ng taus-pusong paumanhin sa lahat ng taong nasaktan at nadismaya dahil sa nangyari. Alam kong walang sapat na dahilan para sa maling nagawa ko, lalo na bilang isang pulis na inaasahang maging ehemplo ng disiplina, respeto, protection sa iba. Inaako ko responsibilidad sa sakit at takot na naidulot ko, lalo na sa aking asawa at sa taong naapektuhan nito. Galing ako sa hirap. Ayan na naman, di ba? Ito, umaasa siya na mag-appeal to emotions. Galing daw siya sa hirap. Pag mga ganitong banatan na, umaasa ito na kaawaan niyo siya. Di ba? Sariling sikap kung binuo ang pangalan trabaho ko, pero alam kong hindi yun sapat na dahilan. Pero alam mong problema dito sa excuse me. Alam niyo kung anong dahilan? Ang problema dito sa sinabi niya. Ito ay kinoment niya lang. Kung makikita niyo yung post niya,
si Del Alimeri. Bago niya pinost yung apology letter niya na yun, ang dami niya pang mga sinabi. Yung mga kesyo may iningatan pa daw na iningatan pa na pangalan o trabaho. Kasi ang dami niya eh. Tapos may mga nakaka-insulto pa siyang post dito na parang tinatrato niyan as wala lang. Eh may pangiti-ngiti na supposed to be dapat nung pumutok yung balita na yun, sir. Nagpahinga ka na muna sa social media. Kasi yung pagpo-post mo ng ganito, parang siniswept under the rug mo lang eh, yung pangyayari. Diba? May pangiti-ngiti ka pa na ganyan. Yan. Just imagine, ito kakapost lang niya ito. Pero yung mga post niya dito, ganyan. Then, nung nararamdaman niya na marami na siyang basher, doon niya pinablish yung apology niya. Diba? Kaya hindi siya sincere. Kumbaga nag-apologize na lang siya dahil kailangan. Anyway, mga kababayan ko. So, yun lang ang mapag-usapan natin. I'm so sure marami na naman magagalit sa akin dyan sa baba. Magandang hapon sa inyong lahat.